May mga lugar sa mundo na kahit ilang beses nang nilinis, pininturahan o binago ay nananatiling marumi, hindi sa paningin kundi sa kaluluwa. Isa sa mga lugar na iyon ay ang bahay na matatagpuan sa isang tahimik na barangay sa Bulacan. Ang bahay na hindi kailanman mapalinis ng batas o mapayapa ng dasal. Ang bahay na di maipasara. Noong una, ordinaryo lang itong tahanan ng pamilya Serrano. Maayos, tahimik at puno ng tawanan. Pero isang gabi noong taong 1999, nagbago ang lahat. Ayon sa mga ulat ng pulis, gabi ng ika-18 ng Setyembre, nang makarinig ng malalakas na sigaw ang mga kapitbahay. Humihingi raw ng tulong ang batang babae mula sa loob ng bahay. Pero nang tumawag ang mga tao ng barangay tanod at pulis, sarado ang mga pinto at madilim ang buong loob. Kinailangan pang basagin ng mga awtoridad ang bintana. At sa loob tumambad sa kanila ang eksenang hindi nila malilimutan. 3 bangkay. Si Arturo Serrano, ang ama, nakahandusay sa may kusina. Si Marites ang ina, natagpuan sa sala, may hawak pang rosaryo. At ang kanilang anak si Karen, nakaupo sa hagdan, nakatitig sa kisame at ngumingiti. Buhay pa siya noon, ngunit wala sa katinuan. Ayon sa unang report, sinakal umano ni Karen ang kanyang mga magulang habang tulog, saka nagsindi ng kandila at nagdasal sa gitna ng sala hanggang sa dumating ang pulis. Hindi maipaliwanag kung bakit niya nagawa iyon. Wala siyang iniwan na sulat at sa tuwing tinatanong ng mga investigador, iisa lang ang sagot niya. Hindi ako si Karen. Siya ang nag-utos. Matapos ang insidente, isinara ng mga awtoridad ang bahay. Isinailalim ito sa investigasyon. Dinala si Karen sa mental hospital, ngunit makalipas lamang ang 2 linggo, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang silid, nakaharap sa dingding, nakangiti at may nakasulat sa sahig gamit ang kanyang dugo. Babalik ako sa bahay. Mula noon maraming beses nang sinubukan ng lokal na pamahalaan na ipasara ang bahay. Nilagyan ito ng police line, tinakpan ng mga pako at isinailalim sa demolition. Ngunit bawat pagtatangka, may kakaibang nangyayari. Isang engineer ang inatake sa puso sa gitna ng inspeksyon. Isang trabahador ang nahulog sa bubong nang wala namang hangin. At may isang pulis na nagbabantay na bigla na lang nagwala. Sinasabi niyang may babaeng humihingi ng tulong mula sa loob. Mula noon, tinawag na ito ng mga tao sa lugar bilang ang bahay na di maipasara. Lumipas ang 2 dekada. Marami nang lumipat, marami nang lumapit. Mga paranormal expert, mga albularyo, pati mga dayuhan na curious. Ngunit isa lang ang napatunayan nilang lahat. Tuwing 2:00 ng gabi, naririnig sa loob ng bahay ang mga sigaw. Hindi lang basta sigaw ng takot, kundi iyak ng mga taong paulit-ulit na pinapatay. Isang gabi, dumating ang isang investigative journalist, si Ramon Ilustre. Gusto niyang patunayan na gawa-gawa lang ang lahat at gagawin niya itong feature story para sa kanyang dokumentaryo. Kasama niya ang 2 cameraman at isang pulis na nag-volunteer magbantay. Pagpasok nila sa bahay, kakaiba agad ang pakiramdam. Mabigat ang hangin, amoy alikabok, ngunit parang may halong amoy ng kandila at dugo. Habang umiikot sila, napansin ni Ramon ang isang pader na parang may mga bakas ng kamay, ngunit hindi pintura, kundi tuyong dugo. Habang kinukunan ng kamera, biglang namatay ang ilaw, napuno ng katahimikan ng bahay. Tanging maririnig lang ay ang mahinang tinig ng batang babae. Hindi ako si Karen. Nataranta ang mga kasama. Nang sindihan nila ang flashlight, nawawala na ang isang cameraman. Naiwan lang ang kanyang kamera, nakatumba sa sahig. Pagangat nila, tumutunog pa rin ito. At sa screen, makikita ang batang babae sa puting duster na nakatingin direkta sa lente. Nakangiti. Nanggigigil na ang boses ni Ramon. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Ngunit ang sagot ng bata, malamig. Umuwi na kayo, hindi na kayo lalabas. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang mga kagamitan nila sa loob ng bahay. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang lumabas. Tanging ang footage lang ang naiwan, basag-basag, ngunit malinaw ang huling eksena. Isang babaeng may dugo ang mukha, nakatingin sa kamera at sinasabing, "Hindi ako si Karen." Mula noon,
Tuluyan ng pinasabog ng lokal na pamahalaan ang bahay gamit ang dinamita. Ngunit matapos ang ilang buwan, may lumitaw na bagong bahay sa parehong lote. Itinayo ng isang pamilyang hindi alam ang kasaysayan ng lugar. Isang gabi, tinawagan ng bagong may-ari ang barangay, umiiyak, nagsasabing, may bata raw sa sala, nakaputing duster, at paulit-ulit na sinasabi, huwag ninyong isara ang bahay. Muling nilapitan ng mga pulis ang lugar, at sa pagpasok nila, bigla na namang bumigat ang paligid. At sa gitna ng bagong bahay sa mismong sahig, may nakasulat na lumang pangalan, Karen Serrano. Hanggang ngayon, mahigit 25 taon na ang nakalipas, ngunit walang sino man ang nagtatagal doon. Tuwing may bagong lumilipat, lagi silang umaalis matapos lamang ang isang gabi. Ang sabi ng mga taga-barangay, sa tuwing gabi ng Setyembre 18, may maririnig na sigaw ng babae mula sa loob, humihingi ng tulong at nagmamakaawa. Ngunit kapag lumapit ka, maririnig mong ibang boses na ang nagsasalita. Boses na mababa, malamig at pamilyar. Boses na nagsasabing, hindi ako si Karen. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit ilang beses pa itong sirain, palitan o linisin, nananatiling nakatayo sa gitna ng katahimikan ng bahay na iyon. Ang bahay na hindi kailanman maipasarang muli.